Hi everyone! Welcome back again po sa channel ko. It's me again, G. At ngayong araw po, isasama namin kayo sa aming road trip from Jeddah to Yanbu. It's around a 3-hour drive. So, set back, relax, and enjoy po this mini travel vlog with me. So, let's go! So, the distance po from Jeddah to Yanbu is around 300 kilometers. It takes about 3 to 3.5 hours depende po sa traffic and stops. It mostly a smooth highway drive with disyerto syempre na view along the way. So, if you're planning po a trip like this, make sure na yung car nyo ay in good condition. Magdala kayo ng snacks, water, especially sunglasses, and don't forget po yung sunscreen, especially ngayon po talagang summer, talagang napakainit. So, importante na meron po kayong baon na sunscreen kasi ang init po ay pumapasok pa rin naman sa loob ng sasakyan. So, bago po tayo makalabas ng Jeddah, meron po tayong dadaan ng checkpoint at ito po yun. Kaya, importante na pag kayo po ay nagbabiyahe, dala-dala nyo po ang inyong mga ikama, driver's license, huwag nyo po yung kakalimutan. At kung kayo naman po ay visit lang at nandito kayo sa Jeddah at gusto nyong bumiyahe sa Yanbu, huwag nyong kalimutan na dalhin ang inyong passport. Sorry guys, wala kaming music kaya si Habi ko ang kumakanta at maghahanap po tayo ngayon ng place kung saan po tayo pwedeng mag-stop para ma-connect po natin yung Bluetooth ng sasakyan. So here's a quick travel tip lang guys. There's not much to see between Jeddah and Yanbu. So it's good to download music or podcast and plan some stops over if needed po, kagaya ng coffee shop o kaya gas station, kasi hindi po lahat ng gas station may laman. Minsan may mga gas station kang madadaanan na nabaladiya. So mahalaga na bago po kayo umalis, nakapag full tank na kayo at may kinalaman naman sa restroom. Sorry to say, pero hindi po lahat ng restroom dito sa Saudi na madadaanan mo along the way ay malinis kasi nga walang masyadong nagme-maintain. At may kinalaman naman po sa music, bakit mahalaga na mag-download? It's because po minsan walang signal. Alam niyo naman po, disyerto yung dadaanan nyo, so hindi tuloy-tuloy ang signal. May mga lugar na walang signal, kaya importante na nakapag-download po kayo ng mga travel music nyo para hindi po kayo mainip sa biyahe. So, time check. Ayan, it's already 2:05 and it's 1.5 hour na tayong bumabiyahe. At you know what, hindi kami makababa ng sasakyan para mag-unat-unat kasi naman talagang napaka-init. Kapag bumaba ka ng sasakyan, talagang mararamdaman mo yung heat wave galing sa ilalim ng lupa. Talagang parang nangunguryente, ganun siya kainit na hindi mo maintindihan, walang hangin. Tingnan nyo naman paano magkakaroon ng hangin dyan, kabilaan, disyerto ang makikita mo. Kung meron ka mang makikitang mga puno-puno, yun yung mga halaman lang sa disyerto, yung nabubuhay siya kahit mainit, katulad ng mga yan, yung mga nakikita nyo na yan. Yan lang yung mga nabubuhay sa disyerto kapag summer. Time pass. So ito, papasok na tayo sa Yanbu. Kaya makikita nyo, meron ng mga puno na nakatanim kasi malapit na tayo sa city. So, ang diretso namin ito ay sa hotel. Titingnan namin yung booking ng hotel na ibinook ng company. So, nandito na tayo sa parking ng hotel at nauna na si Habibi ko para tingnan yung hotel. Actually, wala sana talaga akong planong bumaba. Kaya lang, sa 3 hours na biyahe namin, hindi ako umihi doon sa gasoline stop or sa disyerto kasi nga talaga namang napakainit. So, dito na lang tayo mag-CCR sa hotel.
So, ito nga pala yung hotel ay ang Radisson Blu. So, tiningnan muna ni Habi kung na-book ba yung family room kasi kadalasan na pag nagta-travel siya at hindi kami sumama, ang ibinubok ng hotel ay ang single room lang. Pero since kasama kami, i-check niya kung na-book ba ng company yung family room. At ito yung itsura ng lobby ng hotel. So habang nasa taas si Habi, nag-CR lang din ako after nun. Habang nag-aantay kami sa confirmation ng booking, nag-decide muna kami na maghanap ng pagkain kasi hindi pa kami nag-lunch. Bibigyan ko po kayo ng fun facts about Yanbu. Did you know po na yung Yanbu is one of the oldest ports on the Red Sea and was once used as a base by Lawrence of Arabia during World War I. Pretty cool, hindi po ba? So, pupunta kami sa Dana Mall. Ito yung nag-iisang mall dito sa Yanbu. So, doon kasi merong Jollibee. So, gusto namin kumain ng kanin. Kaya nag-request kami na dito pumunta. So, we've just arrived at Yanbu's biggest mall, Dana Mall or Kenan. And they have everything here from shopping to dining and even a cinema if you want to watch or plan to watch a movie. So here makikita nyo yung mga familiar brands like H&M, Mango, Red Tag, City Max and more. They also have home stores like Sako and home centers if you're looking for decor or furniture here. And of course, ang kanilang food court. So dito sa food court nila marami ka rin namang mapagpipili ang pagkain dito kagaya na lang ng McDonald's, Jollibee, meron din silang Cantonese at meron din silang mga local food dito na mga bread or kubos, merong pizza, so nakadepende sa'yo. Pero syempre dahil Pilipino tayo, batang Jollibee tayo, Jollibee pa rin yung ating hahanapin dahil merong kanin. Alam niyo naman sa atin, kanin is life. After namin kumain dito, dumiretso na rin kami sa hotel. So yung hotel na una naming pinuntahan, hindi na i-book ng company ang family room. So lumipat kami ng hotel dito sa Taraf. At okay din naman dito dahil maluwang, merong sala, merong kusina, may mga gamit at meron na ding malaking bed. So dito, pagkatapos naming magligpit, nagpahinga lang kami dito at nung kinagabihan, lumabas kami ulit para makipagkita sa mga friend namin na nandito. Punta tayo kina Ate Ruth at Kuya Joel. So meron po kaming friend na nandito ngayon sa Yanbu at imimit po namin sila. Magkikita po kami sa park para makapag banding, coffee time kahit mainit. Sabi ko na dito sa Saudi, coffee is life. Kaya kahit mainit, kaliwali. Pwede ka mag-schedule ng phone. Captain doon, walang trabaho. So dito sa Yanbu, marami ka ring makikitang mga signage katulad nito. Yan, yung piranha. By the way guys, did you know that Yanbu is home to one of the most beautiful flower festivals in Saudi Arabia? Every year po, this city transforms into a floral paradise during the famous Yanbu Flower and Garden Festivals. Actually guys, Yanbu's famous Flower and Garden Festival holds not one but multiple Guinness World Records. Back in 2014, they created the world's largest flower carpet, over 10,700 meters and more than 15 million blooms. Imagine that. And then 2024, they made a floral tribute spelling Salman using 19,464 roses. It was officially recognized as the largest flower world ever. At isa yan sa mga dahilan kung bakit dinadayo ng karamihan itong Yanbu. Maganda dito. Merong mga naglalaro doon. May mga bata. Ganito dito sa Saudi kahit gabi na
May mga naglalaro pa rin, may mga namamasyal pa rin, kahit napakainit. Well, papunta pa lang sila. Nauna kami dito. So, tingnan natin dito yung kanilang... So, nauna kami dito sa location na binigay nila ni ate sa amin. Kaya, aantayin na lang namin sila dito. So, meanwhile, maglakad-lakad muna tayo para ma-enjoy natin itong park. Ang ganda dito dahil maraming ilaw, maliwanag. Although humid kasi nga wala masyadong hangin. Pero, okay naman. Dito na tayo, tingnan natin yung ano. Hindi ko alam kung itong tubig dito, kung man-made to or connected sa dagat. Tingnan nyo. Ang lawak. No? Hanggang doon yun, papunta doon. Ayun si Daddy at si Ella. Puno. O, tumain na, daklutin mo. So natatawa po ako dito dahil habang naglalakad, nagpe-pretend kami na merong dala-dala ang aso kasi po yung aso namin ay nawala. So ito yung anak ko, namimiss nila yung aso. Kaya nga, balik tayo. Nandito na daw sila, papunta na. Kausap ni Habibi. Sunduin natin. Nasa ibang spot pala sila. Magkabilaan kami, so puntahan natin sila. Si Ate Ruth. Lumipat kami ng ibang place. Ay, ang ganda doon. Oh, may dagat doon. Ang ganda. Basa yung ano. Basa yung... Ang ganda, ano yun? Nandun? Dito na, ikaw. Saan? Hello po. Salamat. May circle doon. Ano yung So napakaganda ng place na to na nilipatan namin. Tingnan nyo yung hotel. Ang ganda ng ilaw, nagbabago-bago yung ilaw niya. Iba't ibang color. pansit. Meron tayong Pizza Hut. Wow. Pizza. Nagkamali ako. Akala ko 9:30. Hindi sila nagka-problema. Masarap to kuya. May ganas ah. So habang nagkukwentuhan kami at nag-cha-cha, meron kaming nakitang pakwan. Ayan, nandito lang sa gilid ng bench na inuupuan namin. Ang
Ang galing! Maghintay ako sa Domino's ko ha. So napakaganda po ng atmosphere dito sa Yanbu, lalo na kapag kataglamig. So tiyempo lang na summer ngayon kaya medyo humid, pero pagpatak ng 11 dito ng gabi, mahangin na. So parang nakaschedule yata yung hangin dito sa Yanbu, at napakaganda ng kanilang dagat din dito, at yung mga ilaw talagang buhay na buhay ang kanilang park. Ikaw na, solo. Yan o. Hi! So yung kanilang park dito, tinayuan nila ng pavilion. Ayan. So maganda din dyan. Picture taking. At saka meron daw silang tinatayong fountain dito sa gitna. Kaso hindi pa tapos. Kung mapapansin nyo doon sa gitna ng dagat na yan, meron silang itinayong fountain. So nag-decide kami dito na mag-walking kasi busog kami kakakain lang. At dahil mahangin na rin, so maganda na siyang maglakad-lakad. At na makikita mo dito sa paligid, sa gilid lang ng dagat, ang daming isda. So napakalinaw talaga ng dagat dito at napaka-healthy kasi kahit sa gilid lang, marami ka nang makikitang mga isda. Ang ganda no? Ang ganda dun sa kabilang side. Ang ganda dito, mahangin na siya, nakaka-relax. Doon tayo galing, di ba? Doon kami galing sa... Ayun yung pavilion, di ba? Ayun yung pavilion, ayun yung hotel. Doon kami galing. Ikot kami pag ganun hanggang dito. Yan, dito ang end. Ayan yung end. Mabuti na lang may hangin na. So medyo malayo-layo din yung nilakad namin kaya pinawisan ako. So, yun lang po for today's vlog. Nakabalik na kami sa hotel. Maraming salamat sa inyong panunood. Abangan nyo po ang aming part 2. Maraming salamat! Nakabalik din